At ngayon mapapansin natin na medyo makulimlim ng kaunti. No? Hindi ganun kainit. Pero malalaman natin ang magiging weather sa buong araw. Kasama natin si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Amor? Salamat sa iyo, JC. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning, Amor, at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, kahapon na naglabas ulit kayo ng weekly weather outlook. So para bigyan ng ideya ang ating mga kababayan, especially itong mga students at pati na ng mga teachers natin, ano bang inaasahan nating lagay ng panahon ngayong week na ito? Dahil ito nga ay unang linggo ng pagbubukas ng klase. May inaasahan ba tayong bagyo na papasok? Ano bang nilalaman nitong weekly weather outlook natin? Yes, Amor, para sa ating outlook, para sa unang linggo ng pasukan, sa ngayon, nananatili ang ating intertropical convergence zone na siyang nakaka-apekto dito nga po sa Mindanao. Dahil po dyan, ang area po ng Mindanao ay magkakaroon ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pagkid at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon or sa gabi. Dito po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay patuloy tayong magkakaroon ng bahagyang maulap lamang hanggang sa maulap, lalong-lalo na sa pagsapit ng hapon or gabi. At ang ating mga isolated at localized na thunderstorms ay inaasahan pa rin po natin. At mamayang hapon hanggang bukas ay inaasahan natin na ang ating ITCZ ay gagalaw po yan northward or pataas. At ito po ay makaka-apekto na dyan sa area po ng Visayas. Dahil po dyan, ang Visayas po ay makakaranas na rin po ng maulap na kalangitan at may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan, pagkilat, pagkulog. Samantalang Metro Manila po at ang natitirang bahagi ng bansa, bukas po ay bahagyang maulap pa rin hanggang sa maulap, lalong-lalo na po pagsapit po ng hapon at gabi. At meron pa rin tayong mga localized or isolated na mga rain showers at thunderstorms, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Pagsapit naman po ng Thursday at hanggang Sabado na po yan, ay inaasahan natin na lalo pang aangat ang ating intertropical na maaari pong pagmula ng isang low pressure area dito po sa east ng Visayas. Ito pong low pressure area na ito ay maaari namang magdala ng mga pagulan at pagkidlat, pagkulog dito naman sa area po ng Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at sa ibang bahagi po ng Visayas. At dahil po nasa itaas na po yung ating intertropical convergence zone, dito po sa Mindanao ay inaasahan tayong pagbuti or gradual improvement po ng weather dyan po sa area ng Mindanao. Subalit hindi pa rin po natin tinatanggal ang posibilidad ng localized or mga isolated na thunderstorms dito po sa area po ng Mindanao. At pagsapit naman po ng linggo hanggang sa mga susunod na araw, ito pong ating low pressure area na posibleng mabuo dito sa east ng Visayas ay maaari po pong lumakas. Subalit ito naman po ay gagalaw patungong north or northeast or kikilos po patungo dito sa area po ng Pacific Ocean. Okay, so ayun po mga kabayan, narinig po natin na meron tayong babantayang low pressure area o sama ng panahon sa mga susunod na araw. Kaya po antabayanan natin ang update tungkol dito. Matanong ko lang po, Mr. Pura, no? Ano po ba yung dahilan bakit po itong ITCZ natin ay patuloy na kumikilos pa itaas? Yes, yung ating intertropical convergence zone ay gumagalaw po yan. Ganito pong panahon ng summer sa ating northern hemisphere or tag-init po dito sa atin, yung ITCZ po ay nakadepende kung saan nakatutok or nakakonsentrate yung init ng araw. Sa ngayon po ito po ay nasa baba at inaasahan natin pagpasok po ng July or August ay tataas pa po ito hanggang dito po sa atin or lalagpas dyan sa area po ng Taiwan. Okay, so talaga palang umaakyat itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone natin. At ito naman dahil po hindi lamang ang mga kaulapan at syempre mga pag-ulan ang ating minomonitor, ano ba yung inaasahan natin na agwat ng temperatura kapag ganitong buwan ng Hunyo na ito? Ano ba yung normal maximum temperature at syempre itong normal minimum temperature natin kapag ang month of June? Para po sa buwan ng Hunyo, ang ating inaasahang agwat ng temperatura at ang ating average temperatures ay para po sa Science Garden or sa Quezon City, ang ating inaasahan ay nasa 24 to 33 degrees Celsius na lamang or bahagya na po itong bumababa dahil po yan sa mga ating nararanasang mga pag-ulan. Dito naman po sa Metro Cebu ay nasa 32 to 25 degrees Celsius. At para po dito sa atin sa area ng Mindanao, sa Davao City po ay nasa 31 to 23 degrees Celsius. Okay, so ayan po, alam na po natin kung ano asahan nating lagay ng temperatura, gaano ba
o gaano ba kalamig ang buwan na ito para sa atin. At ito naman, Mr. Pura, ayon nga sa inyong forecast for today, inaasahan ng light to moderate rains or thunderstorms sa bahagi ng Mindanao. So ano ba yung ibig sabihin kapag sinabi natin na light to moderate rains? Pwede ba natin itong ipaliwanag pa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Mindanao area na makakaasa ng ganitong klase ng mga pag-ulan? Pag meron tayong light to moderate rains, ang ating light rains ay nasa range ng 60 or mas mababa sa 60 millimeters sa loob po ng 24 oras or sa loob ng isang araw. Ang ating moderate rains naman ay nasa 60 to 180 millimeter sa loob po yan ng 24 oras. Yun po ang ating inaasahang pag-ulan. Itong light to moderate rains naman ay tumitigil naman po ito at hindi po ito tuloy-tuloy. Subalit, yun nga po, para po sa ating mga kababayan, pag meron po tayong thunderstorm, ay biglaan po talaga ang pag-ulan yan or kahit po short-lived lamang yan, ay biglang buhos po yan. So, maaari po yan mag-cause or magdala ng mga pagguho ng lupa at biglaang pagbaha. So, inaasahan po natin ating mga kababayan, lalong-lalo na po pag meron tayong mga thunderstorms, kahit light to moderate rains pa po ang ating inaasahang mga pag-ulan, inaasahan po natin ating mga kababayan na mag-ingat po, lalong-lalo na dyan sa mga area po na may tayo ng mga thunderstorms. Okay, so ayan po, natunghayan po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa mga kabayan natin dyan sa Mindanao, bahagya pong umakyat ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Asahan po ninyo ngayong araw maulap na kalangitan na magdudulot ng light to moderate rains or thunderstorms. Samantala dito naman sa atin sa Metro Manila at titirang bahagi ng ating bansa, asahan naman po ang bahagyang maulap na kalangitan na magdudulot naman po ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Samantala, medyo mainit pa rin po ang panahon natin kahapon, lalo na noong tanghali. Ngayon naman, gaano naman kaya init ang ating temperatura? Ito na po ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, mataas dito sa Tuguegarao City na meron pong 25 to 37 degrees Celsius. At dyan naman po sa Baguio City, may 17 to 26 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon sa Puerto Yan po ay 26 to 33 degrees Celsius. At sa Tagaytay City, bahagya pong malamig. Yan po ay 22 to 31 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo, pinakamataas na ang temperatura. Diyan po yan sa Metro Cebu. Yan po ay 26 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Iloilo, Bacolod at Tacloban, magkakapareho po ang temperatura na meron 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Mindanao, pinakamainit na po ang panahon sa Metro Davao. Yan po ay 26 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa Cagayan de Oro, may 23 to 33 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo dyan, Carla. Maraming salamat,